Siya yung paniniwala, totoong paniniwala, matibay na paniniwala sa lahat ng mga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta na si Propeta Muhammad, wal qabul. Pagkatapos nating paniwalaan, tanggapin natin, wal inqiyad, sundin natin. Tayyib. So yun po ang kahulugan ng iman. At itong iman, mga kapatid sa Islam, ang ating akida, ang ating paniniwala, Ahlus Sunnah wal Jamaah, ang pananampalataya, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ang pananampalataya ng isang tao, mga kapatid sa Islam, ay tumataas at bumababa. Tumataas siya sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan at bumababa naman siya sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. So kapag ang isang tao lagi siyang gumagawa ng kasalanan, lagi siyang sumusuway kay Allah, pababa ng pababa ang kanyang iman. Hanggang sa may amat-amat na yun. May iwan ng sala. First sunnah, sabi natin sunnah, may iwan ng sunnah hanggang sa obligado at iba pang mga ipinag-uutos ng Allah. Kaya naman mga kapatid sa Islam, katulad ng ganitong mga programa, Da'wah Center, ito ay napakalaking biyaya para sa atin na kung saan malayo tayo sa ating pamilya, pero nandahil sa Da'wah Center, nandito yung kapatiran patungkol sa Islam, kapatiran sa Islam, nagkakaroon ng pagpapaalahanan. So, tumataas ang ating iman. No, tumataas ang ating iman. Alhamdulillah, kabilang tayo sa mga piniyayaan o ginabayan ng Allah Ta'ala. Dahil kung ating titingnan, maraming mga, sabihin natin Pilipino, Sheikh, no? Dito sa atin, maraming Pilipino, halimbawa sa Yanbo, maraming Pilipino. No, maraming Pilipino. Pero hindi lahat ginabayan na makapunta sa Islamic Center. Tama? Hindi lahat. Kaya naman mga kapatid sa Islam ay napakapalad natin na kung saan pinili tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang iman, siya ay tumataas sa pamamagitan ng pagsamba. At siya ay bumababa sa pamamagitan ng pagsuway o paggawa ng kasalanan. Kaya mga kapatid sa Islam, ang pananampalataya o paniniwala sa mga propeta, aslun min usulil iman. Siya ay pinagmulan ng ating pananampalataya. Katulad ng ating sinabi kanina, siya ay kabilang sa mga arkan, mga haligi. Doon tumatayo. Ang isang bahay, tumatayo siya saan? Sa mga haligi. Kung walang haligi, wala siyang pundasyon, masisira, matutumba siya. So, ganun din ang pananampalataya. So, ang pananampalataya sa mga propeta ay aslun min usulil iman. Katulad na natin sinabi kanina, siya ay kabilang sa mga arkan, mga haligi ng iman. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi. At ang isang mananampalataya ay pinapaniwalaan niya o naniniwala siya kay Allah, sa mga malaika, sa mga propeta, lahat yun pinapaniwalaan ng isang mananampalataya. Ganon din mga kapatid sa Islam, ang mga propeta ng Allah Ta'ala ay marami. Marami ang propeta ng Allah. So dapat lahat sila ay paniwalaan natin. No? Invalid ang paniniwala natin kung mayroon tayong propeta na isang propeta, halimbawa, kung mayroon tayong isang propeta na hindi pinapaniwalaan. Dapat bilang isang mananampalataya, kapag sinabing siya ay propeta, paniwalaan natin. Right? Paniwalaan natin na ang lahat ng mga propeta. Dahil ang sino mang hindi naniwala, kahit isa lang mula sa mga propeta na hindi niya pinaniwalaan, siya ay naligaw na. Katulad ng sinabi ng Allah Ta'ala, وَمَنْ يَكْفُرْ
billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. No? Sino nagsabi? Si Allah. Siya ay naligaw. No? Siya ay naligaw. Sabi dito, man lam yu'min bir rusul lam yuqaddir Allah haqqa qadrih. Ang sino mang hindi naniwala sa mga propeta o sa mga sugo, katotohanan hindi niya dinakila o pinahalagahan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng karapat-dapat na pagpapahalaga. At ang mga propeta, mga kapatid sa Islam, ang lahat ng propeta ay iisa lamang yan ang mensahe nila. Kahit maraming mga propeta, ang kanilang mensahe ay iisa lang yan. Ano yung mensahe nila? Pagsamba sa nag-iisang Panginoon. Bakit iisa lang ang mensahe nila? Kasi iisa lang din ang nagpadala sa kanila. Tayib, kahit si Jesus, di ba, nakalagay sa una sa mga 10 utos, sumamba sa nag-iisang Panginoon at huwag sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Tama. So, patunay lamang din yun na si Jesus ay hindi siya Panginoon, bagkus siya ay propeta. Ganon din. Kung si Jesus ay Panginoon, hindi na sana siya sasamba. Di ba? Pero siya ay sumasamba din. Di ba? Nagpapatira pa, nag-aayono, nahihirapan, at namatay. Ito ay sa paniniwala ng mga Kristiyano na si Jesus ay namatay. Pero sa Islam, sa atin, si Jesus, hindi siya namatay. Bagkus pinamukha lamang sa kanila. Pinamukha lamang sa kanila na yung nahuli nila is si Jesus. Pero ang totoo, si Jesus ay niligtas ng Panginoon dahil siya ay isang propeta, so niligtas siya, hindi siya namatay. Tayo, sino makakasagot? Bakit hindi namatay si Jesus? Okay, sino makasagot? Bakit hindi namatay si Jesus? Yan lang. Dahil siya ay babalik. Babalik pa siya. Kaya hindi siya namatay. Kasi kapag namatay na siya, hindi na siya makakabalik. Di ba? So, kaya hindi namatay si Jesus kasi sa huling panahon, babalik siya at siya yung papatay sa mga bulaang propeta. Kasi pagdating sa huling panahon, kahit sa panahon natin yun, parang meron na na nagsasabi sa kanya sarili na siya ay propeta. Maran. Tapos, mga masasamang tao pa. Allahumma musta'an. So, tayo, ano ang hikmah naman? No, ano yung wisdom? Ano yung wisdom? Bakit nagpadala ang Allah Ta'ala ng propeta? Una, sabi dito, ta'riful ibad bi rabbihim. Upang sabihin, o upang ipakilala sa mga tao, sa mga alipin, ang kanilang Panginoon. No, yun ang una. Pangalawa sa mga wisdom, ta'riful ibad bi halihim ba'da usulihim ila Allah. Upang sabihin sa mga tao kung ano yung mangyayari sa kanila kapag sila ay naniwala kay Allah Ta'ala. Pangatlo, ta'riful ibad bihalihim ba'da usulihim ila Allah. Upang sabihin sa mga tao kung ano naman ang magiging bunga pagkatapos nilang naniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So dito papasok na ang mga usapin pagdating sa araw ng paghuhukom. No? Pagdating sa araw ng paghuhukom. Siyempre yung mga mananampalataya, pagdating doon ay makakaligtas at makakapasok ng paraiso
ibilang nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Allahumma amin. Tayo at ang mga propeta, mga kapatid sa Islam, obligado natin silang paniwalaan. Ganon din, obligado din natin silang mahalin. Mahalin natin ang mga propeta at huwag tayong iwasan natin na magkaroon tayo ng galit sa kanila. No, dahil ang pagkagalit sa mga propeta ay para ka na rin nagalit kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa mga propeta, mga kapatid sa Islam, katulad ng ating sinabi kanina, sila ay napakarami. Ngunit mayroong 5 na kung saan sila ay tinawag na mga ulul azmi minar rusul. Mga matataas na antas mula sa mga propeta. At sila ay 5. Ang ulul azmi minar rusul, 5. Actually, ang nabanggit sa Quran na mga propeta ay meron tayong 25. Diba? 25 na mga propeta, pangalan ng propeta ang nabanggit sa Quran. At mayroong 5 sa kanila na mga matataas na antas ng mga propeta. Tinawag itong ulul azmi minar rusul. Sino nakakaalam ng mga sugo na may matataas na antas? Ulul azmi minar rusul. Noah, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, peace be upon them, sallallahu alaihi wasallam. Taib. At sa 5 na ito, mga kapatid sa Islam, meron pang mainam. Pagkakasunod-sunod. Naam. Sinong makasagot? Sa 5 na ulul azmi minar rusul, mayroong pang, kumbaga, number 1, number 2, na pagkakasunod-sunod ng pagiging mainam nila. Una, sino? Noah. Ang una kay brother, sino? Si Propeta Noah. Kay brother. Pangalawa si Prophet Ibrahim. Prophet Musa. Musa. Si Isa. Pangapat si Isa. Ang panglima si Muhammad. Yung pinakamainam sa kanila. Sino pinakamainam doon sa 5? Sa 5 na yun. Naam. Dapat sunod-sunod doon. Sino pangalawa ng mainam? Ayaw sa pagkasunod. Naam. Balik mo lang yun. Ito, pinakamit ang sunod. Kapit is. Balik mo lang yun. Tayyib. Pinakauna, Prophet Muhammad. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa?